8,785 pesos na feeds ang binili ko ngayong araw. 8,785 pesos na feed. Para sa akin 300 na mga manok. Ang mahal naman. Oo, kaya wag kayong mag-aalaga ng ganitong karaming manok. Kung hindi, kailanganin nyo rin bumili nito kada linggo. Tara, samahan nyo ako. Pagdating ko sa farm, chinek ko ang mga tumbler na lalagyan ng ating mga feeds. Karamihan wala ng laman. Hindi pwede yan. Ang dami nating manok na naghihintay at tumaasa sa atin. Bili tayo ng feeds. Kaya bumiyahe kami. Naggas muna kami kasi muntik nang makapagtulak. Huling piga, sakto sa gas station. 500 pesos kagad. Whew! Kaya yan, tuwa nung bumiyahe na dahil sure na hindi na makakapagtulak. Sa ngayon, medyo malayo na ang binibilhan natin ng feeds. Ito pa rin kasi ang pinakamurang option eh. Dito, bumili ako ng 3 sako na Alpha 3. Grower feeds ito. Ikinarga na kagad ang mga feeds. Habang naghintay ako ng pagbabayad, napagtripan ang pusa na kumakaway. Kaway. And kumaway nga naman. At kilala ako ng mga staff dito, kaya binagyan ko sila ng stickers at kumaway lang sila. Ang naging total natin dito ay 4,980 pesos. Grabe, halos 5K na kagad. At bumiyahe na kami sa susunod na bibilhan ng feeds. At dito, ang binili namin ay 2 sako ng Integra 4,000 at 1 sako na Integra 1,000. At ang total natin dito ay 3,805 pesos. At sinakay na ang 2 sako ng Integra 4,000 at 1 sako ng Integra 1,000. Uwian na sana. Kaso habang daan, napansin namin, malambot ang gulong ng sidecar. Halos lumapat na ang rim. Kaya ang ginawa namin, nilipat namin ang 2 sako sa backride para ma-distribute ang weight. Kaya ang pwesto ko, nakakarga na rin. At dumaan kami sa pahanginan ng gulong. Kaso, self-service din. Umangat na ang gulong natin. Kaya diretso uwi na. Basta ako, masarap ang pwesto sa mga sako ng feeds. Pagdating sa farm, syempre, kailangan iayos ang pwesto. At yan nga pala ang itsura ng 8,875 pesos worth ng feeds. Binuhat na ang mga feeds, pinagsama ang mga lumang feeds para maisalin ang bago. Kaso si J-Man hirapan sa pag-alis ng tahi. Pero basic daw, kaya isinali na rin. Pagkatapos, hindi pa nakakalabas nga pala ang ating mga kambing. Tanghali na, andun pa sila sa loob. Kaya pinuntahan ko at pinalaya na sila. Pumunta rin ako sa batch 18 para i-check sila at patukain ng konti. Ganon din sa batch 17 at sa ating mga layers. Chinek ko ang mga feeds nila. At itong isang nipple need nang i-repair. Maya pinatuka ko rin sila. Nakakatuwa talaga panoorin ng mga manok habang tumutuka. Kung ayaw nyong gumastos ng ganon every week or so, huwag kayong gagaya sa akin na nag-aalaga ng 300 plus na mga manok. Yun lang, peace.